natin ito at sabay-sabay na natin siyang kilalanin. Mga kada, guess who? Kayo ay nanonood ng Kada Umaga. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, isang lalaki ang di umano'y nakakagaya ng iba't ibang boses, mapa-cartoons, pelikula, o kahit mga iconic person pa tulad ng Balderrama, hindi ka nasisikatan ng araw. Huwag mo kong subukan. Marami ang naghirap. Pero hindi tayo susuko! Nya! Hoy! Sinong tinatawanan mo dyan, ha? Gusto mong maano sa baba ko, ha? Alay! Bakit kayo nagkakagulo diyan? At mapa-cartoons din! Sabihin nyo lang, Miska, Muska, Mickey Mouse! Goku! Talunin mo na si Majin Buu! Gamitin mo ng Kamehame Wave! Ha? Gagawin ko kayong cookies! I'm ready! Teh! SpongeBob! How about you make a Krabby Patty for your best friend? I'm starving. SpongeBob! Patrick! You two! Where are the orders? Now it's my time to steal the Krabby Patty formula. Ay! Where is my money? At ito po ang nag-iisang JJ De Los Santos, also known as the Energy Voice, a certified voice artist program graduate batch 8, and the guy with 36 voices. Mga kada, ating special guest ngayong umaga, ang voice artist na si JJ De Los Santos. Good morning, JJ. Bati ka muna. Good morning po, mga kada! Sino yan? Lahat po ng mga certified voice artist program, lahat po ng mga voice artists, lahat po ng mga aspiring na gustong mag-boses, great day po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga Pilipinong nanonood. Yun na talaga yung boses mo. Actually po, pwede ko po siyang baguhin. Paano? Ito po yung boses ko. Ito po yung boses ko. Pero ito talaga yung boses ko. Ayun. Iba. Naku! Nakakabilib talaga. Paano mo yun na-practice? Simula ba bata ka, talagang gustong-gusto mo nang gumagaya? Kasi di ba bata tayo, mahilig tayo manood ng cartoon. So ginagaya mo na? Ganun? Yes po, actually po, yun po yung nakahiligan ko pong gawin. Yung manggaya po ng boses. Lalong-lalo na po kapag nanonood ng TV. Kumbaga yung mga cartoons na napapanood ko, katulad ng SpongeBob yung kanina, ginagaya ko po yan. And marami po sa amin na Certified Voice Artist Program na graduates or mga students, doon din po nag-umpisa sa pangarap na manggaya po ng mga boses and mag-dub din po actually. So sa Certified Voice Artist Program po, marami pong mga opportunities na binibigay po sa amin. Katulad po ako, naging isang dubber po ako. And marami po sa amin ay naging voice-over artist. Nagvo-voice over po sila sa mga pelikula, sa mga branding advertisement. Kami naman po, nagboboses po kami sa mga pelikula na sabihin na natin from Hollywood films. Ginagawa po natin silang Tagalog. So, doon po nag-i-start po ang lahat sa pangarap lang nila na maging isang voice artist. Galing. So, ibig mong sabihin, 18 years old ka pa lang. So, talaga nagda-dub ka na, nagvo-voice talent ka na. Pero, nung na-describe mo yung talent mo na yan sa panggagaya ng boses, sino yung unang-una mong ginaya? Natatandaan mo ba? Tsaka pwede sample, pakitaan mo kami. Yes naman po. Sige nga. Ang unang-unang ginaya ko po, noong nasa eskwelahan po ako, ay si Cleary ng Dragon Ball, yung ginawa ko po kanina. Yung, Goku! Talunin mo naman si Majin Buu! Kaya po, napansin ko yung reaction po ng mga kaklase ko na, tuwang-tuwa sila. So, ang ginawa ko po, kinolekta ko po lahat ng mga nagagaya kong boses sa vocal range ko. And tinotal ko po sila, 36 voices po pala yung kaya kong gayahin. So dahil may pagka-content creator po tayo, gumawa po ako ng isang video na kinopya ko po lahat ng 36 voices na yon. And pinost ko po yan sa Facebook, ako po yung tinaguriang The Guy with 36 Voices. And saan ko po nagagamit yon? Ngayon po nagagamit ko po siya in the art of dubbing. So hindi po yung mismong voice impersonation, pero kung paano ko po kontrolin yung boses ko, paano ko siyang pagbosesa na parang matanda, medyo binata, medyo tata, at marami pa pong iba. So, Galing.
napansin niyo po, 18 years old pa lang po ako pero naging voice artist po ako. Kumbaga, sa Certified Voice Artist Program po, wala po kami pinipiling edad o kahit anumang kalagayan. Mapabata, matanda, and even PWD po ay hino-host po namin dito kung gusto mo maging voice artist. Actually po, we have the first blind dubber din po sa amin, which is si Ma'am Monet Mahinay. So wala talagang imposible basta may puso ka to become a voice artist. Yun. Sino nag-inspire sa'yo? Sinong naging motivation mo? Sinong idol mo pagdating dyan? Actually po, ang inspire po sa akin na maging isang voice artist ay ang nag-iisang si Sir Pochola de Leon Gonzales na ngayon po nakatutok po sa kada umaga. Ayun! Shoutout po kayo sa inyo, Sir Choi. So, gladly po, si Sir Choi po kasi ang nagtayo ng Certified Voice Artist Program. It is an online-based program po na ginawa po noong kasagsagan ng pandemic. Dati po kasi nagtuturo na po si Sir Choi ng mga aspiring voice artist, I think 14 years ago, na tinatawag pong VoiceWorks. So nagkaroon lang po ng pandemya, kaya kinonvert po nila yung face-to-face program nila into an online program, which is the Certified Voice Artist Program. Ngayon po na-host po natin lahat po ng mga aspiring voice artists, Mapa Luzon, Visayas, Mindanao, and kahit ibang bansa po na-host po natin. Ito naman ang tanong, saan ka ba pwedeng makontak ng ating mga kada kung gusto ka nilang makuha for a project? Yeah, actually po, if you want to become a part of the voice artist or certified voice artist program po, you can search www.certifiedvoiceartist.com. And marami po kayong mga voice artists na pwede pong makuha doon if you have some projects to offer. And also, we offer our schooling din po na Certified Voice Artist Program. Actually po, nasa batch 16 na po tayo ngayon. And marami na po tayong mga CVAC graduates po as of now. Almost thousands na po. So, kung gusto niyo po maging part of sharing, creating a culture of sharing, giving, loving, and caring, and you want to be a voice artist, join CVAP. And we believe that someone out there needs to hear your voice. Wow! Naku, maraming salamat, JJ! At sana ma-invite ka pa namin ulit sa mga susunod. Di ba, Emma? Oo. Maraming salamat sa iyong pagbisita ngayong umaga, JJ De Los Santos. Araw-araw ng ngiti, araw-araw ng ligaya, siksipin pa ang kaalaman at full energy natin